Nasa linya na si Ginoong Asto del Castillo. Magandang umaga po. Dexter, magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Okay naman. Okay naman. Isang malamig na umaga sa inyo, malamig. Dexter. Ginising namin kayo ng napaaga tuloy yung gising ninyo. Okay lang, maaga talaga tayo gumising. Yes. Ganun talaga. Sir, ano ang pananaw nyo, naging assessment nyo dito sa naging takbo ng ating ekonomiya? Last week, nagbanggit ang PSA ng yung kabuuan na ng 3.2% na inflation. So overall inflation ng bansa nung nagdaang taon. Yes, oo. Well, inaasahan naman talaga natin, Dexter, no, na talagang umakyat ang presyo ng bilihin at serbisyo ng panahon ng holiday season, no, ng Disyembre, no. So overall nga, so talagang medyo umakyat ang ating inflation number, no. So I think for the year, no, we should brace for more belt tightening and siguro pagtaas ng mga presyo, no. Sa kadahilanan na nakita mo na may epekto ng climate change, no. And correct. Also nung ina-anticipate na natin yung pag-assume nung ni President Trump, no, na medyo talagang iba yung kanyang Trump economics, eh. Oo nga, Baka medyo lumakas ang piso, ang dolyares. At humina ang piso and other currencies, no. Sa kadahilanan niyan, lahat ng mga imported items, no, na talagang inaangkat natin katulad ng langis at lalo na pagkain, no. So makaka-add pressure to sa pagtaas ng mga presyo talaga ng mga bilihin. Oo. Yung inflation nung nakaraang taon na 3.2%, yung overall, malaking naging contributor dito yung yung sunod-sunod na kalamidad kaya nagtaas yung presyo ng mga bilihin, ng mga gulay, ng mga isda ganun. At saka yung siguro yung tuloy-tuloy din na pagtaas ng presyo ng langis. Tama po, no. Isa po talaga 'yon sa mga nagtulak, no, sa pagtaas, no. Kaya nga talagang kami sa business sector, sa academe ay talagang pinupush natin na talagang mag-prioritize ang gobyerno sa pag-focus sa productivity natin sa agrikultura, no, para hindi na tayo mag-import. Para naman mas mababa ang presyo ng mga bilihin sa pagkain. Kasi masyadong halos lahat ini-import na natin, eh, no? Oo. Yung pagkain nga, Sir Astro, yung pagkain talagang ang pagsirit ng presyo niya talagang tumaas. Kaya naman yung survey ng SWS, binabasa ko kanina, yung sa ating balita kanina, yung bilang o yung percentage ng mga nagugutom noong Disyembre, tumaas. Nakaranas ng involuntary hunger. Ito yung... Yes. Oo. Sa tingin niyo, sir, ano ang magiging mga hamon ng ating ekonomiya ngayong 2025? Dexter, halos kapareho rin Kapareho ng mga lang. nakita nating hamon, no, mga nakaraang taon, no. Hanggang ngayon, may problema pa rin tayo sa agrikultura, sa power and energy. Parehong mahal, parehong hindi tayo self-sufficient. Ito ang aming panawagan sa business, sa academe, no, na talagang tutukan to. Dapat seryoso rin ang pag-solusyon dito, no. Wala tayong naririnig na talagang maayos na programa, no, kung paano patatagin, no. Though talagang may mga action plans naman ng government, no? But kailangan bilisan din, no, yung sigasig nila sa mga ibang bagay ay sana mas ito ang priority, no, mas sigasig dapat sila dito. Alam na natin na may climate change, eh. Alam na natin na bumabaha, no, maapektuhan ang produksyon ng pagkain, no. So hindi dapat natin gawing rason lagi ang climate change. Kailangan paghandaan, pagplanuhan ng maayos, no? At tamang budget. Budget. Pero sir, ngayon ang monitoring natin sa stock exchange mukhang matindi din ang mga pagbabago, ang yung mahirap siyang parang makakamit pa ba sa ating stock exchange yung pre-pandemic level niya na halaga ng kalakaran?
na mas mataas, no, Oo, na mas around oo. above 7,000 level, no. Yes. Sa PSE, no, sa Philippine Stock Exchange, nakita natin, napansin mo siguro, no, na nag-decline tayo ng Correct. almost 4% no, during the past few days. Kakasimula pa lang ng taon, no. Kaya Oo. medyo mahina na ang merkado. So nakikita natin yung pulso ng interest ng mga foreign investors, yung mga tinatawag nating hot money, no, Mhm. nakapokus sa hot money, na medyo hindi tayo napapansin, no. Yun na nga yung yung nakikita kasi natin, na-anticipate na yung pag-upo ni President Trump, no. Mm. Sa So tingin niyo, mas sir, ano magiging implikasyon nito sa ekonomiya natin? alam mo, Dexter, ang hirap basahin, no, dahil wala pa talagang malinaw na direksyon si President Trump, no, panay mga rhetorics yan. Baka naman Oo. magbago pa isip niya, pero Oo. ang medyo talagang obvious talagang mukhang i-increase na yung taripa sa Mhm. Amerika, no, sa maapektuhan ng global trade, no. Maririnig mo na sana hindi mangyari, no, na magkaroon ng global trade war, Aha. no. Pag nagtaas ng taripa ang Amerika, ito ay makakaapekto sa mga transaksyon sa mga iba't ibang bansa na Mhm. na bumibili siya at nagbebenta ng mga produkto nila, no. Aha. At the same time, magkakaroon ng chain reaction sa atin, no. Magkakaroon ng mga adjustments 'yan. Sana hindi mangyari, no. Mm. Pangalawa, yung mga sa kadahilanan niyan, lalakas nga ang US dollar, no. Mm. So masihina ang mga currencies including our peso. So we need to adjust, no. Oo. Kasi nakita So naman natin nung, after nung election nila, nung naiproklamang siya yung nanalo, talagang sumipa talaga yung dolyar at talagang nakita natin yung tama po, yung agarang epekto nito sa atin. Tama po, oo, Oo. nag-reach siya up to 59 pesos, no. Mm. So, and then bigla nakita nyo, nagtaas yan ang presyo ng mga bilihin, no? Yung Correct. langis, and Oo. then yung pagkain. Mm. Kakibat pa yon yung sinasabi mong mga sakuna, no? Yung mga bagyo, no? Oo. So, yan yung mga epekto, no? And yung kanyang foreign policy, talagang kailangan bantayan natin, no? So, what's in store for the Mm. year? Tingin naman natin may positive growth pa rin ang ating ekonomiya, no? Mm. Lalo na makakatulong yung election spending, no? Oo, Alam mo, ang dahil election spending talagang election year kasi nakakatulong sa ngayon, oo. ekonomiya. Yes, oo. Oo. Nagsimula pa yun last year, no? Mm. Late last year, no? Or middle of last year, no? Siguro mas So, lalo malaki na ang ngayon. epekto niya 'pag Oo. nagsimula na campaign period. Campaign period, Oo. yes. Oo. So Dahil makakatulong 'yan. Oo. Pero mm. kailangan paghandaan natin yung mga expected nga na mga bagong polisiya ng Amerika, no? Oo. Sana hindi magkaroon ng global trade war. Sana yung so-called geopolitics na Mhm. concern rin natin, yung mga gera sa iba't ibang rehiyon, Oo. ay maririnig na rin natin yung geoeconomics, no? Yan na Oo. nga yun, yung concern natin sa global trade, no? Na Mm. posibleng talagang it could change yung outlook sa mga ekonomiya or Oo. reaction ng mga investors. Oo. Tsaka mukhang ngayong taon yata, sir, mukhang maraming mga infrastructure projects din na kinasa ang ating pamahalaan na makakatulong din do'n sa pangkabuhayan at trabaho ng ating mga kababayan. Tama po, tama Mukhang po. mukhang marami-rami yung mga infra projects ngayon, na nakalatag na masisimulan ngayong taon. Tama po, Oo. maganda rin po 'yan, no. Napakaimportante rin naman talaga ang infrastruktura sa atin, Oo. no. Pero again, 'yun po, ang panawagan natin, ang priority pa rin sana ay yung basic na Oo, pangangailangan yung ng sa mga tao, sikmura no. ng ating mga kababayan, Oo, yung oo. pagkain Hmm. muna. And Oo. then yung power and energy para maka-attract tayo ng investments dito. Oo. Sana sufficient talaga, no, yung power na mabibigay at mura, no, affordable, no. Correct. Kasi Paano tayo papaano kung tumaas nga yung kita mo, kumikita ka nga, may trabaho ka, pero panay naman sirit ng presyo ng mga bilihin, parang Yes. mauubos lang din dun yung mga kikitain mo, ano? Tama po, tama Oo. po. At ang hirap niyan, kakaba tayo. Kakaba tayo sa climate change. After nung mga bagyo, pag-init naman, no? Oo. Sana hindi na natin, bihira na natin marinig yung pagsisisi sa climate change. Correct. Sana mas makarinig tayo ng balita na
madami ng produksyon ng bigas, Oo. ng kamatis, ng gulay, no, rather than alam mo na, Oo. madaming litany of excuses. Yung pagiging climate resilient natin. Oo. Hindi lang Yes, sa yun sana ang oo. palakasin. Oo. Na-agree tayo doon sa infra. Walang problema yan. Dapat talaga yan. No? And also, yung digitalization, no? Sana Oo. talaga ma-pursue na, no? Ngayon, mag-apply ka ng business permit. Halos ganun pa rin. Hindi pa rin online. Sana Oo. pag nag-a-apply ka na ng mga clearances, police clearances, yung mga pagrehistro ng sasakyan, sana Oo. ano na, online na rin, no? Oo, Para hindi kasi na ito kailangan pumunta doon sa mga government agencies, no? correct. Makabawas sa traffic pati, no? Oo. And mas magiging efficient. And pinaka-importante, mabawasan yung bureaucracy and corruption. Correct, oo. Well said, Sir Astro, sa iyong mga pahayag at mga outlook. Ayan. At we look forward na sana ito ay maging, kung hindi man talaga dire-diretso, hindi naman ganun kasama ang magiging takbo ng ating ekonomiya na magtuloy-tuloy na kahit papaano tayo ay makausad at makaarangkada ngayong 2025. Tama po, tama po. Kaya nga po, katulad ng sabi natin, talagang ina-expect natin na talagang maganda pa rin ang pagunlad ng ating ekonomiya. However, napaka-importante rin paghandaan natin yung mga tinatawag natin mga risk na nakikita nga natin, lalo na yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? And also yung baka medyo palakasin pa sana yung pagkain, no? Yung kakayahan natin sa pagkain at sa enerhiya, no? Yun ang dapat pinakabantayan. Pero wala na tayo yata magagawa pagdating dito sa presyo ng mga langis, no? Dahil tayo ay nakadepende sa importasyon nito. Tama po. Ganun. Pero sana po ma-maximize na rin natin kasi may resources rin tayo dito eh. May mga langis rin tayo dito. Correct. No? Sana ma-maximize yan. Ang dami ng pag-aaral ng mga kumpanya, no? Lalo na yung mga dayuhang kumpanya, kung ano yung capability natin, no? Yung Oo. malampaya na yan in terms of gas, no? At yung mga ibang langis na pwede pang hukayin dito sa ating teritoryo. Ayun, dami nating mga oportunidad at mga kailangang gawin para matugunan yung ating mga kailangang tugunan upang makausad yung ating ekonomiya. Maraming salamat, Sir Astro. Maraming salamat, Ren Dexter. Ayan. Mabuhay ka at good morning. Ayan, si Ginoong Astro del Castillo ang ating nakausap, isang financial analyst po, managing director po ng First Grade Finance Incorporated. Ayan.